Matagal lang naipangangalandakan ng Rusya ang kalamangan nito sa mga ballistic missile laban sa Ukraine. Bumubulusok ang mga missile na yon sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ngunit, nagbabago na ang sitwasyon at mawawala ng kalamangan ni Putin sa mga ballistic missile. May plano ang Ukraine at Europa. Malaking plano itong hindi mapasok na panangga laban sa mga missile ng Rusya para pigilan at pahinain ang mga ambisyon ni Putin. Darating na ang proteksyon. Pero ang totoong kwento ay maaring ito ay proteksyon mula sa isang koalisyon na hindi inasahan ni Putin na mangyayari. Sa talumpati noong Mayo 12, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na bumuo ang Ukraine ng koalisyon kasamang ilang kasosyong Europeo para tugunan ng banta ng ballistic missile mula Russia. Ang balitang ito ay kasunod ng isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng mga tagapayo sa pambansang seguridad mula sa lahat ng bansang kasali. At ang maaring idulot ng koalisyong ito ay maaring maging pinakamahalagang inisyatibo na isinagawa ng Ukraine, kasamang mga kasosyo nitong Europeo mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Patuloy naming isinusulong ang usapin ng produksyon ng mga kakayahang panlaban sa ballistic missile dito sa Europa. Ayon kay Zelensky, bumubuo sila ng koalisyon laban sa ballistic missile at mas malapit na sa resulta ngayon kaysa dati. Anong ibig sabihin nito? Ang pulong sa Kyiv ay dinaluhan ng 13 kaalyadong bansa ng Ukraine at mga kinatawan mula sa opisina ng Kalihim General ng NATO. Mahalagang huling bahagi. Kahit mahigit 100 kaalyadong nasa koalisyon, nagpapakita ang pagpapadala ng kinatawan ng NATO na interesadong organisasyong may 32 miyembro sa mga plano ng Ukraine. Posibleng maraming miyembro ng bagong koalisyon ng Ukraine ay miyembro rin ng NATO. Maharing magamit ng isang organisasyon ang anumang mabuo nila nang sama-sama para pahinayin ng Russia hanggat maaari. Hindi binanggit ni Zelensky kung alin mga bansa ang lalahok. Maaring may ibig sabihin na matapos ang talumpate, agad lumipat si Zelensky sa Romania para sa pagpupulong ng Bucharest Siyam. Ang organisasyong iyon ay paminsang nakikita para pag-usapan ang pagpapalakas ng depensa ng Ukraine. Siyempre, kasapi ang Romania, pati na rin ang Latvia, Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, Lithuania, Bulgaria at Czech Republic. Itinakda ba ang pagpupulong ng Siyam para talakayin ng Ukraine ang bagong proyekto sa ballistic missile defense? Kakadating lang ni Zelensky sa Romania nang gawin ang video na ito, kaya baka mas marami na tayong alam pag napanood mo ito. Sigurado tayo nagtatatag ang Ukraine ng mga pakikipagtuwang para bumuo ng bagong henerasyon ng air defenses na kailangan sa ballistic missile shield para protektahan ang kanilang teritoryo at mga bansang Europeo mula kay Putin. Nangungunang Firepoint, gumawa ng Flamingo Drone Cruise Missile Hybrid na nagpasigla sa deep strike strategy ng Ukraine sa maraming partnership na ito. Iniulat ng Kyiv Post na nakikipagtulungan ng kumpanya sa mga kontratistang pandepensa sa Europa upang bumuo ng mga bagong depensang panghimpapawid. Maharing baguhin ng mga bagong depensa ang long-range missile strategy ng Russia. Pagkatapos ng lahat, maaari itong magresulta sa paggawa ng kapalit para sa isang mahalaga, ngunit mamahaling interceptor missile. Hindi natin alam ang marami tungkol sa kung anong ginagawa ng Firepoint dahil natural lang na gusto ng kumpanya na panatilihing lihim ang kanilang trabaho hanggat maaari upang mabawasan ang tsansa na makagawa ang Russia ng panlaban sa mga nililihan nila kasama ang kanilang mga katuwang. Gayunpaman, kinumpirma ng isa sa mga ehekutibo ng kumpanya, si Dennis Tillman, na may ginagawa silang bagong sistema may inaasahang ilulunsad sa taong 2027 ayon sa ulat ng Reuters. Sabi ng ehekutibo, simple lang ang layunin. Gumawa ng alternatibong European sa Patriot Missile Interceptor. Kapag bumaba ito sa mas mababa sa $1 milyong, magiging game changer ito sa air defense solutions ayon sa ehekutibo. Plano naming masabat ang unang ballistic missile sa pagtatapos ng 2027. Ang US-made Patriot missile ay mahalaga sa layered air defenses ng Ukraine dahil kayang labanan ng cruise at ballistic missiles ng Russia. Isa sa problema ng Patriot Interceptor ay mabilis itong nauubos ang pera ng mga bumibili. Sabi ng BBC, ang isang Patriot battery ay nagkakahalaga ng halos $1 bilyong at bawat missile nito ay may presyo na halos $4 na milyong. Hindi kayang tustusan ng Ukraine ang ganitong gastos, lalo na't araw-araw napapakawala ng missile at drone ang Russia. Problema ang presyo kapag nakaasa sa Patriot. May isa pang problemang umaasa ang Ukraine na malalampasan sa tulong ng bagong Ballistic Missile Defense Coalition na tatalakayin pa natin. Maaring maging bahagi pa rin ang US sa bagong Anti-Ballistic Missile Coalition ng Ukraine. Sa talumpati niya, sinabi ni Zelensky na nakikipag-ugnayan ang Ukraine sa US tungkol sa air defenses. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi sinabi ni Zelensky
Pero maaring sabik na naghihintay ang US kung makakagawa ang Farpoint ng mas murang alternatibo sa Patriot. Mahalaga na yon sa sarili pa lang nito. Pero kung ang bagong misil na yon ay compatible din sa kasulukuyang mga sistema ng Patriot, maaring maging game changer ang Ukraine sa larangan ng air defense na kayang magbigay hindi lang para sa sarili nito, kundi para sa iba pa. Siguradong dumating sa tamang oras para sa Ukraine ang pag-anunsyo ng koalisyong ito. Sa ulat noong Mayo 11, sinabi ng RBC Ukraine na paubos ng stock ng Ukraine ng Patriot interceptor missiles dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia gamit ang ballistic at cruise missile. Lumitindi ang problema dahil nag-aatubili ang marami sa mga kaalyado ng Ukraine na maglipat ng mas marami pa sa kanilang mga stockpile ng misil kahit handang gumastos ang Ukraine para dito. Ilan na lang ang natitirang stock ng Patriot batteries na gumagana sa Ukraine at ang Pearl Initiative kung saan maaring bumili ng mga armas ang mga bansang Europeo para sa Ukraine mula sa US ay hindi nagbibigay ng sapat na kailangan ng Ukraine para maprotektahan ang kanilang himpapawid. Iniulat ng parehong outlet na muling pinegting ni Putin ang banta ng nuklear kasabay ng pag-anunsyo ng pagpapalawak ng estratehikong puwersa ng Russia. Sinabi ni Putin sa isang talumpati na napilitan ng Russia na pag-isipan ng estratehikong seguridad matapos umatras ang US sa Anti-Ballistic Missile Treaty. Ang kasunduang yon ay tumutukoy partikular sa US at Russia. Ngunit anumang pahayag mula kay Putin na nagpapahiwatig na palalakasin niya ang banta ng ballistic missile ng Russia ay tiyak na masamang balita para sa Ukraine. Ang pagbanggit ni Putin sa Oreshnik hypersonic ballistic missile ng Russia na huling ginamit laban sa Ukraine noong Enero ay dagdag na dahilan ng pag-aalala para sa Ukraine. Nilinaw ni Putin na pwedeng lagyan ng nuclear warheads ang mapanganib na missile na ito. Sapat na yon para mag-ingat ang Ukraine hanggang sa punto na kailangan nito ang bawat depensa na kaya nitong tipunin upang harapin ang tila isang bersyon ni Putin na lalong nawawala sa katinuan habang kumapalpak ang kanyang mga tangkang manipulahin ang mundo sa paligid niya. Malaki ang papel ng Ukraine at koalisyon nito sa anti-ballistikong missile sa paghiwalay ng mahalagang aspeto ng depensa sa himpapawid ng Ukraine mula sa US, bukod sa mga banta at retorika ng Russia. At dito tayo bumabalik sa pangalawang problema ng mga Patriot na nabanggit kanina. Pero isang mabilis na paalala bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yon na ang tamang panahon para pindutin ang button para mapanood mo pa ang iba naming mga video sa channel na ito. Ngayon naman, tungkol sa mga Patriot. Ano pa ang problema bukod sa presyo ng Patriot Interceptor Missile ng Amerika? Tatlong salita. Operation Epic Fu. Nang sinimula ng US ang digmaan laban sa Iran, alam nilang gaganti ang Iran gamit ang mga drone at missile laban sa mga barkong pandigma ng US sa Persian Gulf at sa mga kalapit na bansa. At ginawa nga ito ng Iran. Ang Patriot Air Defense System ang pangunahing depensa ng Amerika laban sa banta ng Iran sa himpapawid. Ayon sa Independent, sinabi ng Foreign Policy Research Institute ng Pennsylvania na gumamit ang US ng humigit kumulang 325 Patriot Interceptor Missile sa unang 76 na oras ng Operation Epic Fury. Kapag isinama ang mga bansa sa gulpo na nagtatanggol, lalo pang tumaas ang bilang. Sa 4 na araw, 900 at 43 Patriot missile ang pinakawalan. Mas maraming Patriot missile ang nagamit sa mga linggo mula nung mga unang araw ng operasyon na nagdudulot ng malaking problema sa Ukraine. Kung maubos ng US ang Patriot missile stockpile, hindi na makakakuha ang Ukraine ng mga ito para sa depensa sa himpapawid. Binanggit ni Zelensky ang malaking problema sa produksyon. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, gumagawa ang US ng 60 hanggang 65 Patriot missile kada buwan o hanggang 780 taon-taon kung tama ang mga bilang ni Zelensky. Sabi ni Zelensky, 803 Patriot missile ang ginamit sa unang araw ng Operation Epic Fury. Hindi na mahalaga kung tama ang Pangulo ng Ukraine o Foreign Policy Research Institute. Ang mahalaga, higit 1 taon ng produksyon ng Patriot missiles ay nagamit sa ilang araw lang. Sabi rin sa ulat ng Independent, maraming Patriot missile ng US ang nadala sa gitnang silangan pagsapit ng Marso 20. Saan galing ang mga missile? Karamihan ay mula sa mga base ng US sa Europa na umaasa sa mga iyon para palakasin ang kanilang depensa sa himpapawid. Mas naunawaan na kung bakit nag-aatubili ang mga bansang Europeo magpadala ng Patriot missile sa Ukraine. Nabawasan na sila ng napakaraming missile na teknikal na nasa kanilang mga imbakan, kahit papag-aari ng US ang mga iyon, at hindi na nila kayang pahinain pa ang sarili nila sa pamamagitan ng pagtulong sa Ukraine. Ipinapakita rin ito kung bakit nakuha ng Ukraine ang suporta ng 13 European partners
sa bagong anti-ballistic missile coalition at bakit nakikipagtulungan na ang Firepoint sa European defense companies para gumawa ng alternatibo sa Patriot. Nice din ng Europa na hindi na umasa sa US para sa depensang panghimpapawid, gaya ng Ukraine. Ang ibig sabihin nito ay masama para kay Putin. Mukhang hindi pa mareresolve ang kakulangan sa Patriot missiles ngayon. Iginawad ng gobyerno ng US sa Lockheed Martin na gumagawa ng Patriot Interceptors, ang isang paunang kontrata na nagkakahalaga ng $4.7 bilyong para gumawa pa ng mas marami. Mas marami pa. Katumbas lang yon ng 1,100 at 75 missiles based sa ulat ng BBC na $4 milyong ang presyo ng bawat isa. Kahit matapos ng Lockheed Martin ang missile sa loob ng isang taon, hindi pa rin ito masusolusyunan ng kasalukuyang kakulangan. Parang pinupunan lang ito ang US stock at baka maglaan ng kaunting missiles para sa iba. Inantala rin ng US ang delivery ng Patriot system at missiles sa mga kaalyado nito. Noong Mayo, 13 lumabas ang balita na ipinalam ng US sa Switzerland na mas matatagalan pang paghatid ng matagal nang hinihintay ng mga Patriot dahil sa digmaan sa Iran. Umorder ang Switzerland ng mga sistemang yon noong 2022 at inasang maihahatid sa 2026 hanggang 2028. Ayon sa Al Arabiya English, nade-delay ng 4 hanggang 5 taon ang schedule dahil sa digmaan sa Ukraine at lalo pa ngayon dahil gusto ng US panatilihin ang mas maraming Patriot hardware para suportahan ang Operation Epic Fury at muling pagtatayo matapos ang operasyon. At hindi lang yon. Sinasabi ng gobyerno ng Switzerland na humihingi ang US ng mas mataas na halaga para sa mga Patriot system nito kumpara nung pinirmahan ng kasunduan noong 2022. Dahil sa ginawa ng Amerika, napilitan ng Switzerland na maghanap ng ibang supplier at ngayon ay kinokonsidera ang mga sistema mula South Korea, France, Germany at Israel. Posibleng sumali ang Switzerland sa bagong koalisyon ng Ukraine kung hindi pa sila miyembro ngayon. Hindi na pwedeng umasa ang Ukraine at mga kaalyadong Europeo sa tuloy-tuloy na supply ng Patriot system at missile. Kailangan ng alternatibo. At yan mismo ang tila ihatid ng bagong koalisyon ng 13 bansa. Narito kung anong ibig sabihin nito para sa hinaharap, kapwa sa Ukraine at sa buong Europa. Magagalit si Putin. Mukhang hindi aksidente na sabay ang matitinding pahayag ukol sa nuclear at ballistic missile sa pag-anunsyo ng bagong koalisyon ng Ukraine. Ang kinaharap ngayon ni Putin ay ang 13 bansang tumutulong sa Ukraine laban sa banta na ginagamit niya para takutin at pasunurin ang mga kalaban. Tandaan, malaki ang banta ng mga ballistic missile ng Russia. Sabi ng Arms Control Association, malaki ang imbentary ng Russia ng 11 uri ng ballistic missile at ilan ay tumama na sa Ukraine. Napag-usapan na ang paggamit ng Russia ng Oreshnik at karaniwan ng makita ang Iskander missile sa langit ng Ukraine. Ayon sa association, may mga ballistic missile na kayang umabot ng 18,000 kilometro, kaya delikado ito sa halos lahat ng bansang maaring makabangga ng Russia. Alam ito ng Russia at ginagamit nito bilang panakot ang bantang dulot ng inventaryo nito. Noong Hunyo, 2025 iniulat ng Kiev Independent na tumaas ng 66% ang ballistic missile production ng Russia sa loob ng 12 buwan upang mapanatili ang kanilang inventaryo at maipagpatuloy ang pag-atake sa Ukraine. Ayon sa militar na intelihensya ng Ukraine, gumagawa ang Russia ng 60 hanggang 70 Iskander-M missiles at 10 hanggang 15 hypersonic Kinzhal missiles kada buwan. Kapag ang mas mababang dulo ng mga bilang na yon ang ginamit, aabot sa 66% ang pagtaas. Kung titingnan ng mas mataas na bilang, tumaas ng halos 89% ang ballistic missile production ng Russia. Patuloy din gumagawa ang Russia ng mga bagong uri ng ballistic missile, o yun ang sinasabi nila. Noong Mayo 13, iniulat ng Independent na sinabi ng Russia na matagumpay nilang nasubukan ang bagong intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead at maaari magamit ito bago matapos ang 2026 ayon sa Moscow. Ipinalam ni Sergei Karakayev, ang commander ng Strategic Missile Forces ng Russia, kay Putin ang matagumpay na pagsubok ng isang Sarmat missile na isinagawa isang araw bago ang ulat ng Independent. Dapat pa ring mag-ingat at magduda dahil maaring sinasabi lang ng Russia na tagumpay ang pagsubok. Galing lang yan sa isang alipores na nagsasabi kay Putin nang gusto niyang marinig para sa sariling kapakinabangan. Pero nananatiling mahalaga ang banta ng ballistic missile ng Russia sa pagpapakitang lakas ni Putin sa Europa. Ang isang koalisyon na binuo ng Ukraine at kinabibilangan ng 13 bansa upang harapin ang banta na yon ay isang direktang hamon kay Putin. Malulungkot din ang presidente ng Russia sa simbolikong epekto ng koalisyong ito.
Dinisenyo ang karamihan sa sinasabi ni Putin para hatiin ang Europa. Gusto ng leader ng Russia na malito at hindi magkaisa ang mga bansang sumusuporta sa Ukraine para humina ang kanilang pagtutulungan. Tuwing naririnig niyang tinatanggihan ng ibang bansa ang pagbibigay ng Patriot Interceptor missile sa Ukraine, iniisip niyang tagumpay ang kanyang mga plano. Kapag may balita tungkol sa isang malaking koalisyon ng mga kaalyado na natutulungan kasama ang Ukraine sa anumang inisyatibo, lalo na kung ito ay para labanan ang isa sa pinakamalaking banta ng Russia, nagsisimula siyang kabahan. Sa simbolikong antas, ipinapakita ng koalisyong ito ang pagkakaisang tinatangkang sirain ni Putin. Mas masahol pa rito, ipinapakita nito na may 13 iba pang mga bansa na lubos na naniniwala sa kinabukasan at soberanya ng Ukraine. Kaya handa silang makipagtulungan sa bansa upang bumuo ng isang hindi mapasok na ballistic missile shield na maaring abutin ng ilang taon bago magawa. Ang bagay na yon pa lang ay nagpapadala na ng mensahe kay Putin. Mananatiling isang soberanong bansa ang Ukraine ng matagal at walang magagawa ang Russia rito. Mahalaga para sa Ukraine na hindi lang maging pantay na katuwang sa koalisyon, kundi magmukhang sila rin ang nangunguna sa inisyatiba. Nagpapadala ito ng ibang mensahe kay Putin na ang Ukraine ay tinatapos na ang kanilang pagbabago mula sa pagiging bansang umaasa sa mga katuwang upang labanan ang agresyon ng Russia, tungo sa pagiging isang tagapagbigay at hindi lang tumatanggap ng mga teknolohiyang kayang sumira sa mga ambisyon ng Russia. Sa mga nakaraang buwan lang, nakita natin ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo na lumalapit sa Ukraine para humingi ng tulong sa kanilang depensa o makipagtulungan sa Ukraine upang makalika pa ng mas kahangahangang mga sandata. Pumirma ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ng mga 10 taong kasunduan sa depensa sa Ukraine. Pwede nilang makuha ang interceptor drone tech. Makakakuha ang Ukraine ng gasolina, pera at mga sandata kapalit nito. Nagkasundo ang UK at Ukraine sa isang bagong partnership tungkol sa drone na layuning matulungan ang parehong bansa na makakuha ng mas maraming murang solusyon laban sa mga sandata ng Russia. Noong Mayo, 12 nilagdaan ng Ukraine at Alemanya ang Letter of Intent para ilunsad ang Brave Germany, sangay ng Brave One program ng Ukraine. Sa ilalim ng kasunduang yon, magtutulungan ng Ukraine at Alemanya sa pagdevelop ng iba't ibang uri ng teknolohiya mula sa mga uncrewed system hanggang sa mga laser, artificial intelligence at teknolohiya ng misil. Gusto ni Putin na hatiin at sakupin, hindi ba? Mukhang kabaliktaran ang nangyayari sa gusto niyang mangyari. Ginagawang tagapag-ugnay ng Ukraine ang sarili nito sa mga bansa sa mundo. At ito ang pinakamainam na kalagayan ng bansa ngayon. Ipinapakita ng mga kasunduang ito, kabilang ang koalisyon laban sa ballistic missile, na hindi mapapalitan katuwang sa depensang Ukraine ng malalakas na bansa sa Europa at Gulf region. Ang pinakabagong koalisyon ay simula pa lamang ng mas malalim na usapin. Napakalaki ng ballistic missile shield na mabubuo. Ngunit nagsisimula pa lang ang problema ng Russia dahil pinapalitan na ito ng Ukraine bilang pinagkakatiwala ang katuwang sa depensa ng ibang bansa. Si Putin ay makakapanood lang at aasa na hindi agad magtagumpay ang bagong koalisyon. Pero nakita na natin kung gaano kabilis kumilos ang Ukraine. Tumitaya kami na mabibigo ang mga pag-asa ni Putin nang mas maaga kaysa sa inaakala niya. Hindi na nga makasandal ang presidente ng Russia sa mga tauhan niyang sunod-sunuran sa loob ng Europa para lumikha ng pagkakabahabahagi na kailangan niya. Noong huling bahagi ng Abril, may malaking kaganapan sa Hungary na nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa Europa at hindi pabor kay Putin. Si Peter Magyar nang pumalit kay Viktor Orban. Malalaman mo kung bakit mahalaga ito kay Putin sa aming video. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang pagsusuri tungkol sa paglago ng Ukraine bilang bansang militar. Salamat sa panonood.